Samantala ni-raid ng Bureau of Customs ang isa pang warehouse ng Mighty Corporation at may nadiskubre na naman daw na mga peke umanong tax stamp sa kanilang mga sigarilyo. Giit naman ng kumpanya, walang peke sa kanilang mga tax stamp at kaya raw nila itong patunayan sa korte. Nakatutok si John Consulta. Tinangkapang harangin ng bantay ng warehouse ang raiding team ng Bureau of Customs na papasok sa compound na ito sa San Ildefonso, Bulacan. Pero bago pa maisara ang gate, nakalusot ang team. Nang masira nila ang pinto, tumambad sa kanila ang kabundok na kahon ng mga sigarilyo ng Mighty Corporation. Sa taya ng mga operatiba, nasa 3.2 billion pesos na sigarilyo ang nasa mga warehouse. Gamit ang kanilang mga special tool, tulad ng tax verifier, sinuri ang code sa tax stamp. 174. Okay. Yes. None. Done. Yes. Yes. Invalid. Nang gamitin ng equipment na target reader, rumihistro ang kulay pula. Ibig sabihin, Yan. Yan. Pula. Ibig sabihin po, fake yung tax stamps. nang suriin ng ibang brand ng sigarilyo, rumihistro ang kulay green. Meron daw itong chemical na tagat at original ang tax stamp. Definitely will determine who owns this warehouse, bakit nandito tong mga sigarilyong ito. They will definitely have a say in court para matigil natin yung ganitong pamimeke ng pag-smuggle ng fake stamps. Dumating ang isa sa mga abogado ng Mighty Corporation at iginit na hindi peke ang tax stamps ng mga sigarilyo ng Mighty sa warehouse na ito. Based on my observations, I can't tell if the results from those devices are accurate or reliable. Sa isang text message, iginit din ng legal counsel ng Mighty na si Attorney Siegfried Fortun, wala raw authority ang customs na mag-inspect ng excise stamp taxes dahil yun daw ay tungkulin ng BIR. Wala anyang peking imported goods o smuggled na sigarilyong nakita sa loob ng warehouse. Kanina naman, ibinasura ng Manila RTC Branch 39 ang hiling na writ o preliminary injunction ng Mighty Corporation dahil daw sa kawalan ng jurisdiction na nagbunsod sa raid ng Bureau of Customs. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na nakahanda siyang pumasok sa compromise agreement sa Mighty Corporation kung magabayad ito ng 3 bilyong piso. Magdadala ang mga tauhan ng Bureau of Customs ng samples ng mga kahon na ito sa National Tobacco Administration at Bureau of Internal Revenue para una, beripikahin kung authentic nga o peke ang mga tax stamps na nandito at ikalawa, kung bayad ang mga buwis ng lahat ng sigarilyong nasa loob ng warehouse na ito. Mula rito sa Bulacan, John Consulta, nakatutok, 24 oras.